Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Sa trending and viral news, isang multinational coffee house pinagbabayad ng $50 million matapos masunog ang balat ng isang customer. Ating silipin ang trending tungkol sa coffee house kasama si Rose Baviera. Bibili lamang sana ng inumin ang isang customer sa isang branch ng sikat na multinational coffee house nang masangkot ito sa isang aksidente, bunsod umano ng kapabayaan ng isang staff. Ito ang laman ng reklamo na inihain ni Michael Garcia sa California Superior Court. Kwento niya, bumili siya sa drive-thru sa isang branch ng Starbucks sa Los Angeles, California. At nang kukunin na niya ang order sa bintana ng drive-thru, tumapon ng mainit na tsaa na iniaabot ng barista. Dahilan para mapaso at malapnos ang balat nito sa hita at magtamo ng nerve damage sa kanyang ari. Giit ng customer, hindi raw maiging na siguro ng barista na nakasecure ang mainit na inumin sa take-out tray, kaya agad itong tumapon nang iabot sa kanya. Aniya, pangunahing responsibilidad ng mga staff ng coffee house ang kaligtasan na hindi natupad ng barista. Bilang kababayaran sa pinsala sa biktima, nagdesisyon ang jury na pagbayarin ng danyos ang kumpanya. Naatasan itong magbayad ng $50 million kay Michael o nagkakahalaga ng halos 3 bilyon sa Philippine peso. Ayon sa abogado ni Michael, ang hatol na ito ay para mapanagot ang malaking kumpanya sa kapabayaan nito sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga customer at pag-ako na rin sa responsibilidad na ito. Plano namang umapela ng Starbucks sa naging hatol na ito ng jury. Pahayag ng Director ng Corporate Communications ng kumpanya na si Jassy Anderson. Nakikisimpatya sila kay Garcia, ngunit hindi ito sang-ayon sa desisyon ng korte na ang kanilang kumpanya ang may kasalanan sa naganap na insidente. Dagdag pa niya, sobra-sobra ang hinihinging kabayaran mula sa kanila. Tinapos nito ang statement sa paniniguro na pinanghahawakan ng kumpanya ang highest safety standards sa lahat ng store nito, kabilang na ang paghahawak ng mga maiinit na inumin. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, NLEX pinag-aaralan ang hirit ng DOTR na huwag maningil ng toll sa naapektuhan ng pagkasira ng tulay. Pinag-aaralan na ng NLEX Corporation ang operator ng North Luzon Expressway ang pangawan ng Department of Transportation na huwag munang maningil sa mga naapektuhang lugar ng matinding trapiko matapos na masira ang bahagi ng Marilao Interchange Bridge. Ayon sa kumpanya na kanilang tinitimbang pa ang nasabing panawagan na ito ng DOTR, natitiyak naman nila na ginagawa na nila ng paraan para maging banayad ang daloy ng trapiko sa lugar. Magugunitang nitong Huwebes nang masira ang nasabing tulay matapos na ito ay mabangga ang isang truck. Dahil dito, ay nagresulta ito sa mahabang trapiko sa mga motorista na patungo sa norte, aabot aniya sa hanggang 3 linggo bago tuluyang maayos ang nasabing tulay. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.